Hello, magandang hapon. So, meron tayong pag-uusapan ngayon, regarding na naman sa insidente sa school, 'di ba? Pero hindi naman wala naman nangyaring puro banta lang regarding sa seguridad ng school. So, ito ay sa 24 oras. Ang title ng video nila, dalawang estudyanteng nagbanta ng piu-piu gamit ang umano'y AI edited post. So, panoorin natin 'to, mga men. Mga kapuso, binabantayan na ng mga otoridad ang dalawang paaralang pinagbantaang kakasahan ng pamamaril ng dalawang estudyante. Ang isa, ibinandera pa sa isang video ang mga gagamitin umanong armas, habang ang isa pa, gusto umanong ipaghiganti ang kasama umano sa isang armadong grupo. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ano ba nangyayari sa mga yan, no? Hindi na namin iparirinig ang mismong pagbabanta ng isang menor de edad na senior high school student sa kanyang paaralan. Pero kinailangang seryosohin ang kanyang video kung saan nagparada pa siya ng mga baril at balang gagamitin umano. Bahagi ng mas malaking konteksto ang hiwalay na post ng isa pang senior high school student nang larawan niya habang may hawak na loaded na revolver. Nagpapakilala siyang kabilang Kami ay armadong group na naghahasik ng hustisya. Naghahasik daw ng hustisya. Dahil may na-kidnap na kagrupo namin, banda sa Pasig, ang papasok bukas ay ingatan ng sarili, babarilin at sasaksakin namin ang mga gumagawa nito. Ang mga mababanggit ng school ay maaaring maapektuhan nito. ng isang armadong grupong maglulunsad umano ng pag-atake para Dito cool. Ano bang nakain nila? Ba't kailangan gumawa nila ng mga ganyang bagay? ipaghiganti ang isang kasama. Dalawang paaralan ang binabanggit nilang tatargetin, pero hindi na namin papangalanan para hindi makaapekto sa monitoring ng mga otoridad. May isang school na dinumog na rin ng mga parents na sinusundo na yung mga anak nila sa school dahil nga ito nag-viral na at ayaw na nilang papasokin yung mga anak nila. Tukoy na rin ng Pasig Police at PNP Anti-Cybercrime Group ang dalawang estudyanteng pinagbulan ng banta. May iniimbestigahan pa raw silang ibang litratong ipinost ng mga bata na edited daw at ginawa gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kunyari may dala-dala siyang barel, no? Tapos, in-AI. Talagang ano lang to. Trip-trip lang. Sa tulong ng artificial intelligence, kumukuha sila ng mga pictures ng firearms at saka mga videos at kinoconnect nila sa mga actual na pictures nila and then sinesend nila sa mga GC ng schools, sinesend sila sa mga GC ng mga kanilang mga section sa kanilang eskwelahan at mga GC ng kanilang mga kaibigan. Hanggang ito ay magiging viral. Sa tulong ng mga taga-DSWD, mga taga-DepEd, LGU at pulisya, sumailalim sa debriefing ang dalawang estudyante. Sa mga interview namin sa kanila, bakit nila nagawa ito, yung una ay gawa-gawa lang talaga din nila. Para cool lang, no? Kasi in ngayon yan eh. Hindi siya maganda. Dapat ipaunawa sa mga bata na to na hindi maganda yun. Pangalawa, yung isa naman ay dahil nabubuli siya allegedly sa school at kakulangan ng atensyon ng Yan eh. magulang at sa bahay. Kasama na rin dito yung domino effect, yung mga nababalitaan nila na mga school violence sa mga iba't ibang lugar. At gusto na rin nilang magpapansin at yung Yan eh. Yun kasi ang problem nun, pag laging nakikita yan sa parang feeling nila cool, no? Sobrang cool nung mga ganung pangyayari. Akala nila laro-laro lang ang lahat. Hindi nila, kasi ang bata kasi hindi naiintindihan yung mga ganyan eh. Yung akala nila, no, yung sumikat sila dahil sa ginawa nila, hindi nila nagigets yung kaba na na maaring madulot nun sa mga magulang, do sa school, sa buong Pilipinas, 'di ba? Nakakalungkot lang at bakit kailangan gawin yun para lang magpapansin. 'Di ba? Paano kaya ipaunawa sa bata na hindi cool yun? Hindi siya magandang
Kasi ano ako naalala ko noon o maybe kayo naalala nyo to. Alam nyo yung minsan, kailan ba na ay hindi pa yata ako pinapanganak na ito. Yung sikatang Abu Sayyaf, naalala nyo ba nun? Ito kinuwento lang sa akin ng kuya ko nun, no? Yung, alam mo yun, dahil sikat yung Abu Sayyaf, sila Commander Robot, sila et cetera, no? Alam mo sa Christmas party nila, alam mo magko-costume ng ganun. Akala nila cool yun. Well, nung time na yun siguro, alam mo yun, yung para maging in ka, magko-costume ka as Abu Sayyaf, yung bibili nung katulad ng kay Bin Laden. Alam, para mapansin ka, no? Para maano ka. Pero hindi nila alam na yung ginagawa nila yun na yun hindi siya maganda Alam mo yun? Parang sa mata kasi ng bata pag nakikita sa TV, lahat pwedeng gawing joke Sana makaisip kayo mga parents, no? Makaisip kayo ng magandang paraan para iparealize sa mga bata alin yung mga cool sa hindi cool. 'Di ba? Gusto nilang gayahin. Anumang dahilan, idinidiin ng mga otoridad na hindi yan katwiran para magbanta. Kaya pinag-aaralan na ang mga posible nilang pananagutan. Pinatawag at pinangaralan din ang hindi bababa sa 5 pa nilang schoolmate na di umano'y nagpakalat ng mga nakakatakot na social media posts sa eskwelahan. Maging responsable tayo kung kanino natin dapat Dapat magulang ang pagsabihan yan Siyempre pag galing sa bagay, pwede rin galing sa inyo, no? Para malaman ng bata na seryoso yan. Yung mga ganyang pangyayari. 'Di ba? Sa murang edad dapat kasi may parusa Parusa sa level nila ha. Kailangan ma-promote kasi yung yung hindi na maulit. Yung mentality na hindi na mauulit. Hindi na po mauulit. Kasi pag naulit ka, ito yung mangyayari sa'yo. Dapat ganun. isend. Mas maganda sa circle lang muna natin ng law enforcement at sa mga ating mga principals mapag-usapan ito mga ganito na mga video. At huwag natin i-share kung saan-saan para hindi tayo magkaroon ng mga public misinformation. Sa ngayon, partikular sa mga eskwelahan sa Pasig, naglagay na ang PNP ng mga police desk sa perimeter para makatuwang ng mga gwardya mula alas 6 Ito ng naman mga sir ha. umaga hanggang sa Baka naman mamaya sir, sa una lang yan. Yung mga desk na yan ha. Mamaya sa una lang yan. Tapos after 2 months, wala na. Dapat consistent din. Yung consistency din pati. Hindi pwede yung pagkawala na, wala na. Yung mga mall ha, dapat, ay nako, wag naman po sana. Yan din ang naiisip ko yung mga mall din Wag na sanang humantong na huli ang lahat bago maghihigpit na naman ulit. matapos ang mga klase. Sinamantala ng pulisya ang insidenteng ito para magpaabot ng panawagan upang mapagtulungang masolusyonan ang mga kahalintulad na problemang gaya nito. Sa ating mga magulang at mga teachers, bigyan po natin ng time na kausapin itong mga anak natin at i-guide po natin. Pinagsasabihan ko naman po yung mga yan. Hindi lang po talaga nakikinig. Ulul. Magulang ka niyan, ikaw dapat ang superior dyan. Hindi sila. Ang kailangan natin dito ay masusing pakikipag-usap sa mga bata. Kailangan din nating ma-monitor kung ano yung mga digital activities nila. Emil Sumangil, Nakatutok, 20. Kung mamomonitor niyo yung digital activities ng anak niyo, dapat maalam din kayo sa ganyan. Kasi baka mamaya, yung mga magulang, ay hindi ko kasi alam yung mga yan. Well, alamin mo na. Pag alam din ng anak mo, dapat alamin mo na. O, next topic. Ito naman, regarding yung sabwatan daw ng
Bureau of Customs personnel sa, I think, ano to, sa LTO, ba? O, panoorin natin to. Ito yung regarding dun sa nangyari kay Derek Ramsey, no? Na problema. Naghahanda na ang Bureau of Customs ng kaso kaugnay sa misdeclared na Porsche 918 Spyder. Posibleng kasama rin sa madedemanda mismong tauhan ng ahensya. Malinaw na krimen ang pag-import ng kontrobersyal na Porsche 918 Spyder Ganda, no? na nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. Ayon ito kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Una nang nabunyag na noong 2021, idineklara ang sasakyan bilang Porsche Boxster na nasa 10 million pesos lamang ang halaga. They should have paid a minimum of 32.5 million pesos to the government in 2021 when it was imported. But they only paid 1.8 million. Baba, no? Pero dagdag ni Nepomuceno sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi lang ito kaso ng misdeclaration at smuggling. Sa inisyo kasi ng BOC na Certificate of Payment noong 2021 din, in-identify bigla ang sasakyan bilang 2022 Porsche 918 Spyder. Because they issued now a fake certificate of payment. Nako. Dahil hindi siya dumugtong doon sa mga original transactions. No? So, May magic na nangyari talaga, no? issuing a fake certificate of payment, alam na rin to ng LTO, that would aggravate the case that eventually will be filed against them. Naniniwala si Ng mga linta dyan, men. Nepomuceno na may collusion sa pagitan ng importer at tauhan ng BOC. Because had they really inspected the documents versus to what's actually the car inside the container, they would have found out actually easily that there's a discrepancy. We will hold our people accountable and we have already identified. Para rin sa opisyal, posibleng binili ni Ramsey ang Porsche in good faith. Sabi sa inyo, ligtas yan eh. In good faith, ha? Pero di ba, men, ito, tanong ko lang naman, kasi may, si Sir Mikey Go na nakakwentuhan ko dito eh. Si Sir Mikey Go po kasi lawyer. Sinabi niya na ito sa akin, na si Derek Ramsey posibleng, kasi in good faith niya na nabili. Granting, no? Pero yung amount na binayaran niya kaya doon, yung amount na hindi ba siya nagtataka na mura? I'm sure hindi naman siya bibili nung mahal niyan dahil kung tama lang yung pera na babayaran niya, sana inayos na lang nila yung proseso, 'di ba? Pero hindi ba siya nagtaka? Sabihin na natin good faith na. Hindi yan kasi ang ibinenta sa akin nung dealer eh. For example, ang value ng ang value, let's say cellphone, no? iPhone 17 Pro Max, halimbawa. Ang pinakamurang iPhone 17 Pro Max ay 80,000. 'Di ba? Hindi ka ba magtataka na ibebenta mo sa akin iPhone 17 Pro Max, sealed, brand new, 50,000? Dapat doon pa lang mag-raise na yung eyebrow mo eh. Na mukhang may, saan ba galing yan? Smuggled ba yan? Dapat, sa cellphone, okay lang, cellphone lang naman eh. Pero ganyan kamahal na na item or na sasakyan. Di ba? Para rin sa opisyal, posibleng binili ni Ramsey ang Porsche in good faith. Pero hindi na raw maibabalik sa kanya ang sasakyan. Now, if indeed he has nothing to do with the importation, obviously mukhang wala naman, mukhang wala naman siyang kaso. Kaya lang, hindi rin namin pwede ibalik sa kanya yung kotse. There's no way, there's no basis in law that as Customs Commissioner or as BOC, we can turn over the car to him. Samantala, giniit ni Nepomuceno na maganda pa rin ang relasyon ng BOC at liderato ng PNP. Akala ko BOC at ni Derek Ramsey eh.
Sa kabila ito ng umano'y pambabastos ng HPG sa BOC ito personnel. yun. It's another topic naman na, no? Na ano ko yan napanood ko to hindi naman pambabas, nagkamali ng ng i-raid. 'Di ba? Anyway, well, ganun talaga mga kababayan ko. So yung yung pinambayad ni Derek Ramsey doon, wala na. Kasi kinumpis ka na, 'di ba? Sali na lang sila sa auction, no? Ano daw, 70 to 100 million? Magkano kaya yung maintenance no? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. At mamayang gabi, kita-kita tayo alas 10. Magandang hapon po.